May nangyayaring imposible ngayon at mayroon tayong mga ebidensya. Noong Nobyembre 15, 2025, itinuro ng mga astronomo sa Atacama Large Millimeter Array sa Chile ang kanilang mga radyo-teleskopyo sa kung ano ang inakala nilang bakanteng espasyo. Nagkamali sila. Ang natagpuan nila ay isang napakalaking bagay, itim na parang uling, na lumalakbay ng perpektong nakasabay sa interstellar visitor na tinatawag nating 3I/Atlas. Ang kasamang bagay na ito ay mas malaki pa kay Pluto. Nakatago ito sa anino ng sikat nitong kasama, hindi nakikita ng optical telescopes, nadidektahan lamang sa pamamagitan ng radio emissions na hindi dapat umiiral. Narito ang nagpapatatakot sa diskobrentong ito. Ang kasama ay hindi lamang malaki, ito ay organisado. Ang thermal signature nito ay nagpapakita ng panloob na estruktura, geometric patterns na hindi ipinapakita ng natural na mga bagay. Habang ang 3I/Atlas ay naging headline bilang pinakamabilis na interstellar visitor na naitala na gumagalaw sa 130,000 milya bawat oras sa ating solar system, may mas malaki pang bagay na lumalakbay kasama nito. Isang bagay na muntik na nating hindi mapansin. Ang datos ay pandaigdig. Ang kalituhan ay universal. Ang mga natural na bagay ay hindi lumalakbay nang nakasabay sa buong interstellar space. Hindi nila pinapanatili ang tumpak na distansya mula sa isa't isa sa bilyon taong paglalakbay. Hindi nila ipinapakita ang thermal patterns na nagsasaad ng artificial construction. Ngunit narito tayo, nakatitig sa radio telescope data na lumalabag sa lahat ng iniisip nating alam tungkol sa kung paano gumagana ang universo. Manatili sa akin sapagkat sa pagtatapos ng investigasyong ito, mauunawaan mo kung bakit ang diskobrentong ito ay nag-trigger ng emergency protocols sa bawat pangunahing observatory sa Earth. Bakit ang radio telescopes sa 3 kontinente ay patuloy ng sumusubaybay sa bagay na ito? At bakit ang ilang mga siyentipiko ay tahimik na gumagamit ng mga salitang tulad ng constructed at intentional kapag iniisip nilang walang ibang nakikinig? Ang kwento ay nagsisimula sa kung ano ang iniisip nating alam tungkol sa 3I/Atlas. Natuklasan noong Hulyo 1, 2025 ng Atlas Survey Telescope sa Chile. Ang interstellar comet na ito ay kaagad na nakasira ng mga record. Hindi lang dahil sa bilis, kahit na ang 130,000 milya bawat oras na bilis nito ay ang pinakamataas na nasukat para sa solar system visitor. Hindi lang dahil sa edad, kahit na sa potensyal na 14 na bilyong taon, maaari itong mas matanda pa sa ating buong solar system. Ang tunay na ginawang extraordinary sa 3I/Atlas ay ang laki nito. Kinalkula ng Harvard astrophysicist na si Avi Loeb na ang 3I/Atlas ay may timbang na higit sa 33 bilyong tonelada na may nucleus na hindi bababa sa 3.1 milya ang diameter. Ginagawa nitong 1,000 beses na mas mabigat kaysa 2 Ioannina Borisov at hindi bababa sa 1,000,000 beses na mas mabigat kaysa sa kilalang Oumuamua. Para sa isang interstellar visitor, ang mga numerong ito ay nakakagulat. Ang mga bagay na ganito kalaki ay hindi dapat makaligtas sa bilyon taong paglalakbay sa pagitan ng mga star systems. Ang gravitational encounters ay dapat na pumunit sa kanila. Ang radiation ay dapat na nag-erode sa kanilang mga ibabaw. Ngunit ang 3I/Atlas ay dumating ng buo, aktibo, naglalabas ng material habang gumagalaw sa espasyo. Ang James Webb Space Telescope ay nagbunyag ng isa pang anomalya. Hindi katulad ng mga karaniwang comets na mayaman sa tubig, ang 3I/ATLAS ay dominado ng carbon dioxide. Ang coma nito ay naglalaman ng kakaibang konsentrasyon ng carbon monoxide, carbonyl sulfide at mabibigat na isotopes na nagsasaad ng pagkabuo
sa isang kapaligiran na ganap na naiiba sa ating solar system. Inilarawan ng NASA planetary scientist na si Dr. Emily Saunders ang chemical signature bilang hindi katulad ng anumang nakita sa natural na comets. Ngunit ang tunay na misteryo ay lumitaw nang subukan ng mga astronomo na subaybayan ng tumpak ang Three Islas Atlas. Sa kabila ng paglalabas ng napakalaking dami ng material, 150 kilo bawat segundo ayon sa web observations, ang comet ay hindi nagpakita ng paglihis mula sa hinulang trajectory nito. Ang bawat iba pang comet ay nakakaranas ng non-gravitational acceleration kapag ang outgassing ay lumilikha ng thrust, tulad ng maliliit na rocket engines na nagtutulak sa bagay palayo sa kurso. Ang Three Islas Atlas ay nanatiling nakakandado sa landas nito na may mekanisadong katumpakan. Sandali lang, kung nakakagulat sa iyo ang mga natuklasang ito, hindi ka nag-iisa. Mga kwentong tulad nito na maaaring baguhin ang kasaysayan ng sangkatauhan. Kung gusto mong maging bahagi ng journey na ito at maging una sa pagkakaalam ng mga revelation na ito, pindutin ang subscribe button ngayon at i-on ang notification bell, sapagkat ang susunod na diskubre ay maaaring mas nakakagulat pa. Sige, bumalik na tayo sa kwento, sapagkat ang susunod na mangyayari ay talagang magpapabago ng lahat. Natukoy ni Avi Loeb ang 12 tiyak na anomalies na hindi bagay sa natural comet behavior. Ang retrograde trajectory na nakahanay sa loob ng 5 degree ng ating ecliptic plane, isang configuration na may 0.2% lamang na posibilidad na mangyari sa pagkakataon, ang sunward jets na lumalabag sa physics ng solar radiation pressure. Isang masa na 1,000,000 beses na mas malaki kaysa Oumuamua habang gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa anumang naobserbahang interstellar object noong nakaraan. At marahil ang pinakanakakabalisa, ang timing ng pagdating na nagdala nito sa loob ng 10 milyong kilometro ng Mars, Venus at Jupiter na may surgical precision. Ang mga anomalies na ito ay dapat na sapat na upang panatilihing abala ang mga astronomo sa loob ng mga dekada. Ngunit noong Nobyembre 15, nagbago ang lahat. Nagsasagawa si Dr. Maria Santos ng routine radio observations ng Three Islas Atlas gamit ang ALMAS 66 na plato array nang napansin niya ang isang bagay sa data na nagpahinto sa kanyang paghinga. Sa 230 GHz, ang frequency na ginagamit upang makita ang carbon monoxide emissions, may pangalawang pinagmumulan. Hindi kumakalat na liwanag mula sa mismong Three Islas Atlas, kundi isang natatanging thermal signature na matatagpuan humigit kumulang 50,000 kilometro sa likod ng pangunahing bagay. Sa una, inakala ni Santos na ito ay equipment malfunction. Ang radio telescopes ay sensitibong instrumento, madaling maapektuhan ng interference mula sa satellites, cosmic rays, at atmospheric disturbances. Muling kinalibre niya ang array at muling pinatakbo ang observation. Ang pangalawang pinagmumulan ay nandoon pa rin. Parehong posisyon kaugnay ng Three Islas Atlas. Parehong thermal characteristics. Parehong imposibleng katahimikan sa optical wavelengths. Kaagad na kinontak ni Santos ang mga kasamahan sa Very Large Telescope sa Chile at sa Keck Observatory sa Hawaii. Sa loob ng ilang oras, kumpirmado ng maraming independenteng observations ang kanyang natagpuan. Mayroon ngang pangalawang bagay na lumalakbay kasama ang Three Islas Atlas. Isang bagay na tila ganap na madilim sa visible light, ngunit nagniningning na may structured thermal emissions sa radio frequencies. Ang kasamang bagay na ngayon ay tinatawag na Three Islas Atlas B ay sumusukat ng humigit kumulang 2,400 kilometro ang diameter. Iyon ay mas malaki kaysa Pluto na sumusukat ng 2,374 na kilometro.
Ngunit hindi katulad ng Pluto na isang spherical na mundo na hinubog ng sarili nitong gravity. Ang 3 Islas Atlas b ay nagpapakita ng geometric irregularities na nagsasaad ng panloob na estruktura. Ang thermal emissions ay hindi pantay na kumakalat sa ibabaw nito. Sa halip, bumubuo sila ng mga pattern, konsentrasyon ng init na lumilitaw at nawawala sa regular na cycles. Pinatakbo ni Dr. James Chen sa Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics ang thermal data sa pattern recognition software na dinisenyo upang tukuyin ang artificial structures sa space debris. Ang mga resulta ay walang pagdududa. Ang 3 Islas Atlas b ay nagpapakita ng geometric regularity na may confidence level na lumampas sa 79.7%. Anuman ang bagay na ito, hindi ito random na piraso ng bato na nangyaring lumalakbay kasama ang 3 Islas Atlas. Ang formation flight mismo ay lumalabag sa physics ayon sa ating pagkakaunawa. Para sa dalawang bagay na mapanatili ang tumpak na distansya na 50,000 kilometro sa buong interstellar space, ay nangangailangan ng patuloy na course corrections. Ang gravitational perturbations mula sa lumalampas na mga bituin, radiation pressure mula sa cosmic rays, at tidal forces mula sa galactic rotation ay dapat na naghiwalay na sa kanila matagal na. Ngunit narito sila, gumagalaw ng perpektong synchronized pagkatapos ng maaaring bilyon taong paglalakbay sa kawalan. Ang radio observations ay nagbubunyag ng isang bagay na mas nakakagambala pa. Ang 3 Islas Atlas b ay hindi ganap na tahimik. Sa mga tiyak na frequency, naglalabas ito ng structured signals na umuulit bawat 4.7 oras. Ang mga ito ay hindi random thermal emissions o natural magnetospheric activity. Ang mga signal ay nagpapakita ng modulation patterns na nagsasaad ng information encoding, kahit na walang Earth-based communication protocol na makakadecode sa kanila. Pinatakbo ni Dr. Sarah Kim sa SETI Institute ang mga signal sa bawat kilalang natural phenomenon database: pulsar emissions, magnetar bursts, planetary radio waves, stellar coronae activity. Walang tumutugma sa signature mula sa 3 Islas Atlas b. Ang signal structure ay masyadong regular para sa natural processes, masyadong komplikado para sa random noise, at masyadong persistent para sa equipment malfunction. Ang diskubre ay nag-trigger ng kung ano ang tinatawag ng mga mananaliksik na Protocol 7, isang bihirang ginagamit na emergency coordination system para sa potensyal na extraterrestrial contact. Ang radio telescopes sa buong mundo ay patuloy ng sumusubaybay sa dalawang bagay. Ang European Space Agency ay nag-redirect ng 3 spacecraft para sa mas malapit na observation. Ang NASA ay nag-activate ng Deep Space Tracking Networks na karaniwang nakalaan para sa interplanetary missions. Sa likod ng saradong pinto, ang mga pag-uusap ay nagiging hindi komportable. Inaamin ni Dr. Chen ng pribado na ang thermal patterns at radio emissions mula sa 3 Islas Atlas b ay tumutugma sa theoretical models para sa large-scale artificial structures. Hindi kinakailangang spacecraft, kundi engineered objects na dinisenyo para sa interstellar travel. Ang geometric regularity ay nagsasaad ng modular construction. Ang thermal emissions ay nagsasaad ng aktibong mga sistema. Ang radio signals ay nagsasaad ng intelligence. Ngunit kung ang 3 Islas Atlas SB ay artificial, kung ito ay isang uri ng constructed object, kung gayon, ano ang tungkol sa mismong 3 Islas Atlas? Ang mga anomalya ng pangunahing comet ay biglang may bagong kahalagahan. Ang imposibleng trajectory precision, ang chemical composition na hindi katulad ng anumang natural na bagay, ang napakalaking laki na dapat ay imposibleng mapanatili sa mga interstellar distances. Paano kung ang 3 Islas Atlas ay hindi comet? Ang timing ng diskubrentong ito ay mas mahalaga kaysa sa nais aminin ng sinuman.
Ang 3I/Atlas ay unang nadetekta noong Hulyo, ngunit ang Atlas Survey Telescope ay sumusubaybay sa anomalous objects sa rehiyon ng kalangitan na iyon ng mga buwan bago ang opisyal na announcement. Ang panloob na logs ay nagpapakita ng maraming observations ng kung ano ang unay inuri ng mga surveyor bilang equipment errors, phantom signals, false positives, mga bagay na lumitaw sa data ng isang gabi at nawala sa susunod. Paano kung ang mga iyon ay hindi errors? Paano kung maraming bagay ang papalapit sa ating solar system nang nakasabay at napansin lang natin ang pinakamaliwanag? Si Dr. Elena Vasquez sa European Southern Observatory ay nag-analyze ng archival data mula sa nakaraang 18 buwan. Ang kanyang paunang mga natuklasan ay nagsasaad na ang tatlong I/ATLASB ay maaaring naging madetekta noong Marso 2025, lumalabas bilang maikling thermal anomalies sa radio surveys ng deep space. Ang mga signal ay tinanggihan dahil hindi sila tumugma sa kilalang object classifications. Masyadong malalaki para maging asteroids, masyadong malamig para maging aktibong comets, at masyadong regular para maging natural phenomena. Ang pattern ay nagiging mas nakakagambala kapag sinusuri mo ang trajectory data. Ang 3I/Atlas ay hindi lamang mabilis na gumagalaw. Ito ay gumagalaw na may layunin. Ang landas ng bagay ay dumadaan sa optimal observation positions para sa pag-aaral ng ating solar system. Ang malapit na paglapit sa Mars, Venus, at Jupiter ay nagbibigay ng perpektong vantage points para sa komprehensibong planetary analysis. Ang timing ay nagdadala nito sa loob ng observation range ng Earth sa panahon ng pinakaaktibong space exploration period ng ating planeta. Isaalang-alang ang matematika. Para sa 3I/Atlas na dumating ng eksakto kapag ang sibilisasyong pantao ay nakabuo ng radio telescopes, space missions, at deep space observation capabilities, ay nangangailangan ng timing na malapit na sa imposible. Pinag-uusapan natin ang isang window na sinusukat sa mga dekada mula sa isang paglalakbay na potensyal na tumatagal ng bilyon-bilyong taon. Ang posibilidad ng natural coincidence ay papalapit sa zero. Ngunit ang tatlong I/ATLASB ay nagbabago ng lahat. Kung ang kasamang bagay ay artificial, kung ito ay nagpapakita ng mga tanda ng deliberate construction at aktibong mga sistema, kung gayon, hindi tayo nakikitungo sa random cosmic visitor. Nakikitungo tayo sa isang bagay na nagplano ng encounter na ito. Ang radio signals mula sa tatlong I/ATLASB ay bumibilis. Ang unang mga observation ay nagpakita ng transmissions bawat 4.7 oras. Ang kasalukuyang data ay nagsasaad na ang interval ay bumababa. Ngayon ang mga signal ay umuulit bawat 4.2 oras at ang agwat ay pumipilit sa bawat cycle. Ang analysis ni Dr. Kim ay nagsasaad na ang transmission rate ay tumutugon sa isang bagay: ang katapatan sa ating solar system, ang paglapit sa mga tiyak na planetary positions, o marahil ang pagkilala na panghuli tayong nakikinig. Ang signal structure mismo ay lumalabag sa conventional analysis. Ang standard SETI protocols ay naghahanap ng simpleng mathematical sequences, prime numbers, o basic geometric patterns na magsasaad ng artificial origin. Ang 3I/Atlas-B transmissions ay walang alinman sa mga obvious markers na ito. Sa halip, nagpapakita sila ng komplikadong modulation sa maraming frequencies ng sabay. Layered information na nangangailangan ng sophisticated decoding techniques upang makilala bilang structured data. Inilalarawan ni Dr. Martinez sa Arecibo Successor Facility sa Puerto Rico ang mga signal bilang kahawig ng compressed data packets. Hindi random cosmic noise, kundi organisadong information transmission. Ang pagiging komplikado
ay nagsasaad ng alinman sa lubhang advanced natural phenomena na hindi pa natin nakatagpo o artificial intelligence na malayo sa higit sa ating kasalukuyang technological capabilities. Samantala, ang Three Eyes Atlas mismo ay patuloy na lumalabag sa conventional comet physics. Ang napakalaking outgassing rates ay dapat na nagbago na ng trajectory nito sa ngayon. Ang anumang natural na bagay na naglalabas ng 150 kilograms ng material bawat segundo ay makakaranas ng nasusukat na acceleration mula sa rocket effect ng tumatakas na mga gas. Ngunit ang tatlong I/ATLAS ay pinapanatili ang tumpak na kurso nito na may mekanisadong katumpakan. Ang trajectory predictions ng NASA ay nagpapakita na ang bagay ay dadaan sa loob ng 29 na milyong kilometro ng Mars noong Oktubre 3. Ang maraming spacecraft sa Mars orbit ay magkakaroon ng walang kapantay na pagkakataon para sa malapit na observation. Ang high-resolution cameras ng Mars Reconnaissance Orbiter ay maaaring malutas ang mga detalye ng ibabaw sa dalawang bagay. Ang ExoMars Orbiter ng European Space Agency ay may mga spectrometer na may kakayahang suriin ang atmospheric composition at thermal emissions. Ngunit may problema sa Mars Encounter na lubhang nag-aalala sa mission planners. Ang parehong Three Eyes Atlas at ang kasama nito ay dadaan sa orbital plane ng Mars sa panahon kung kailan maraming spacecraft ang nagsasagawa ng kritikal na operasyon. Ang Perseverance rover ay nasa kalagitnaan ng sample collection activities. Ang Ingenuity helicopter ay sumusubok ng extended flight operations. Ang Chinese Tianwen-1 mission ay nagsasagawa ng atmospheric studies. Kung ang Three Eyes Atlas B ay tunay na nagpapadala ng aktibong mga signal, ang mga transmission na iyon ay maaaring makagambala sa spacecraft communications. Ang radio frequency interference mula sa hindi kilalang pinagmulan ay maaaring makaabala sa mission operations sa isang kritikal na sandali. Mas masahol kung ang kasamang bagay ay artificial at may kakayahang mag-directed transmissions, maaari nitong ma-access o makagambala sa spacecraft systems. Mga precautionary protocols ay walang kapantay. Ang NASA ay nagtagubilin sa lahat ng Mars missions na mapanatili ang radio silence sa panahon ng pinakamalapit na approach window. Ang mga spacecraft ay magsasagawa sa pre-programmed autonomous modes na may minimal na komunikasyon sa Earth. Ang Deep Space Network facilities ay magmamasid sa lahat ng frequencies para sa anomalous transmissions. Si Dr. Chen ay nagmodel ng interaction scenarios batay sa naobserbahang mga katangian ng dalawang bagay. Ang kanyang mga kalkulasyon ay nagsasaad na kung ang tatlong I/ATLASB ay may aktibong propulsion systems, maaari itong magsagawa ng course corrections na magdadala nito ng mas malapit sa Mars kaysa sa kasalukuyang mga projection. Ang thermal signatures ng kasamang bagay ay tugma sa panloob na power sources na maaaring mag-drive ng maneuvering thrusters. Ang mga implikasyon ay nakakagulat. Isang bagay na mas malaki kaysa Pluto na may maliwanag na artificial characteristics na lumalapit sa loob ng observation range ng human spacecraft ay kumakatawan sa alinman sa pinakadakilang diskubre sa kasaysayan ng sangkatauhan o sa pinakadakilang potensyal na banta na kinaharap natin. Ang radio transmissions ay nagsasaad ng intelligence. Ang geometric thermal patterns ay nagsasaad ng teknolohiya. Ang formation flight kasama ang Three Eyes Atlas ay nagsasaad ng coordination at planning. Ngunit ang scientific community ay nananatiling opisyal na maingat. Ang mga public statements ay binibigyang diin ang pangangailangan para sa karagdagang data, ang posibilidad ng hindi kilalang natural phenomena, at ang kahalagahan ng pag-iwas sa premature conclusions. Sa likod ng eksena, gayunpaman,
Ang emergency protocols ay nag-activate sa maraming space agencies. Ang radio telescopes ay muling kinoconfigure para sa tuloy-tuloy na monitoring. Ang Deep Space Tracking Networks ay inuuna ang dalawang bagay sa lahat ng iba pang targets. Ang European Space Agency ay tahimik na nag-activate ng emergency response procedures ng Space Situational Awareness Program nito. Ang programa na orihinal na idinisenyo upang subaybayan ang mapanganib na asteroids at space debris ay nakatuon na ngayon ng buo sa pagmamasid sa tatlong ATLAS at ang kasama nito. Ang maraming ground stations sa buong Europa ay nagbibigay ng redundant tracking data upang masiguro ang tuloy-tuloy na observation coverage. Ang Deep Space Monitoring Network ng China ay katulad na naglipat ng resources sa pagsubaybay sa mga bagay. Ang Tianlian Relay Satellites na karaniwang ginagamit para sa lunar mission communications ay nakatuon na ngayon sa pag-observe sa interstellar visitors. Kahit ang commercial satellite operators ay nilapitan upang magbigay ng karagdagang tracking coverage gamit ang kanilang deep space communication capabilities. Ang hindi sinasabi ng sinuman ng publiko ay inaaksyon natin ang unang planetary defense protocols ng sangkatauhan para sa potensyal na artificial objects. Ang mga sistemang dinisenyo upang protektahan ang Earth mula sa asteroid impacts ay ginagamit na ngayon upang subaybayan ang mga bisita na maaaring may kakayahang intentional action. Ang orasan ay tumitibok patungo sa Mars encounter. Sa loob ng wala pang 3 buwan, magkakaroon tayo ng pinakamalapit na observations ng interstellar objects sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang data na nakolekta sa mga kritikal na oras na iyon ay maaaring sumagot sa mga fundamental na tanong tungkol sa kalikasan ng intelligence sa universo. O maaari itong magtaas ng mga tanong na hindi tayo handa na harapin. Si Dr. Santos ay patuloy na sumusubaybay sa radio emissions mula sa tatlong ATLASB. Pinapanood habang ang transmission intervals ay lumiit at ang signal complexity ay tumataas. Ang bawat bagong observation ay nagdaragdag ng isa pang piraso sa isang palaisipan na humahamong lahat ng iniisip nating alam tungkol sa ating lugar sa kosmos. Ang universo ay naging mas siksik na lugar at malalaman natin kung ang ating mga bagong kapitbahay ay friendly. Ang radio silence protocols ay hindi gumagana. Noong Disyembre 8, 2025, 3 linggo matapos ipatupad ng NASA ang communication blackouts para sa lahat ng Mars missions, may nangyaring walang kapantay. Ang mga signal mula sa 3 Atlas B ay hindi lamang nagpatuloy, nag-adapt sila. Sinusubaybayan ni Dr. Santos ang 230 GHz frequency nang biglang nagbago ang transmission pattern. Sa halip ng regular na 4 na punto, 2 oras na intervals na patuloy na bumababa mula noong Nobyembre, ang mga signal ay nagsimulang mag-transmit sa bursts na synchronized sa rotation ng Earth. Bawat 24 na oras, bawat sidereal day, ang kasamang bagay ay sinusubaybayan ang paggalaw ng ating planeta na may katumpakan na nagpanginig sa kanyang mga kamay habang nire-record niya ang data. Ang synchronization ay mathematically imposible na makamit sa pagkakataon. Para sa isang bagay na lumalakbay sa interstellar velocities na itugma ang transmission timing nito sa rotational period ng Earth ay nangangailangan ng real-time calculation at adjustment. Nangangailangan ito ng kamalayan sa mga tiyak na katangian ng ating planeta. Nangangailangan ito ng intelligence na nag-aaral sa atin ng mas matagal kaysa sa pag-aaral natin dito. Pinatakbo ni Dr. Kim sa SETI ang probability calculation sa synchronization pattern. Ang posibilidad ng natural phenomena na gumagawa ng mga signal na tumutugma sa rotation period ng Earth sa loob ng 0.003 segundo
ay papalapit sa isa sa ilang trilyon. Nang ipresenta niya ang mga natuklasang ito sa Emergency Response Committee, ang silid ay natahimik ng halos 3 minuto. May nagtanong sa wakas ng tanong na iniisip ng lahat. Gaano nakatagal itong nanonood sa atin? Ang sagot ay maaaring nakatago sa historical radio telescope data. Pinalawak ni Dr. Vasquez ang kanyang archival analysis upang isama ang mga observation na umaabot pabalik sa 2019. Sa kalaliman ng background noise ng routine sky surveys, nakakahanap siya ng mga pattern na hindi kinilala noon, periodic thermal signatures na lumalabas sa outer solar system, maikling radio burst na inuri bilang equipment malfunctions, anomalous readings na iniugnay ng survey teams sa atmospheric interference. Paano kung ang 3 islas atlas at ang kasama nito ay nasa ating solar system na sa loob ng mga taon? Paano kung nakaposisyon sila sa gilid ng ating detection capabilities, nag-oobserba, nag-aaral, naghahanda para sa kasalukuyang paglapit nila? Ang timing ng opisyal nilang diskubre ay tumutugma sa mga pagpapabuti sa radio telescope sensitivity at automated detection systems. Natagpuan natin sila ng eksakto nang ang ating teknolohiya ay naging may kakayahang makita sila ng malinaw. Ang trajectory analysis ay sumusuporta sa nakakagambalagang posibilidad na ito. Ang 3I/ATLAS ay hindi sumusunod sa simpleng hyperbolic path sa solar system. Ang kurso nito ay may kasamang banayad na adjustments na nag-optimize ng observation angles para sa pag-aaral ng planetary characteristics. Ang paglapit sa Mars ay nagbibigay ng ideal positioning para sa pagsusuri ng atmospheric composition. Ang kasunod na landas patungo sa Venus ay nag-aalok ng perpektong geometry para sa pag-aaral ng planetary evolution. Ang huling trajectory sa tabi ng Jupiter ay nagpapahintulot ng komprehensibong obserbasyon ng pinakamalaking gravitational influence ng ating sistema. Ang bawat course correction ay minimal, nangangailangan ng delta V changes na sinusukat sa metro bawat segundo kaysa sa kilometro. Para sa mga bagay na may advanced propulsion systems, ang ganitong mga adjustment ay magiging trivial na isagawa habang pinapanatili ang hitsura ng natural orbital mechanics. Ang katumpakan ay nagsasaad ng mission planning na isinasaalang-alang ang gravitational perturbations, solar radiation pressure, at optimal positioning para sa scientific observation. Ang Mars encounter ay ilang araw na lamang. Ang radio telescope sa buong Earth ay pinapanatiling patuloy na bantay habang ang 3I/ATLAS at ang imposibleng kasama nito ay lumalapit sa pinakamalapit na punto sa sibilisasyong pantao. Ang mga signal ay patuloy na nag-a-adapt, nag-i-evolve, tumutugon sa ating mga observation sa mga paraan na humahamong bawat assumption tungkol sa intelligence sa universo. Kung nakasaksi tayo ng pinakadakilang scientific discovery sa kasaysayan ng sangkatauhan o isang bagay na mas nakakagambala pa, isang bagay ay tiyak. Hindi na tayo nag-iisa at ang universo ay nagbibigay ng pansin sa atin kapalit.